everyone. It's another day. It's Monday. So, another day of my bonsai vlog. So, itong Picos na ito is napakita ko sa inyo na sinasabi ko naglulubunan ng dahon, then tatrabahoin ko sana. Pero hindi natuloy dahil naubusan ako ng oras last time na nagawa ko ng video. Ang gawin ko is dahil ng lobo na itong mga wire, tatanggalan ko ng mga dahon. Then after that is i-rewire ko ulit or baguhin ko itong wire nga ng lobo na i-area. Then another naman sayaw-sayaw naman sa sanga hanggang saan ito makarating na ang kung maging maganda ba itong design na nasa isip ko. So just sharing lang po. So malapit ko na natapos magtanggal ng wire. Tapos mag-rewire naman ako ulit nitong mga maliit na sanga. So maliit na wire ang gagamitin ko nito. So ito natanggalan ko na ng mga wire. Makita ko sa inyo yung nadadaanan ng mga wire na kung hindi pa ito na kita, siguro mamamatay ito mga sanga. So ito yung mga dinaanan ng wire. Pag hindi pa ito nabantayan kaagad, siguro mamatay na. May iba dito na hindi masyadong malalim pero mostly lalo na dito banda. Yan. Yan, sobrang lalim. So ibabalik ko na dito sa stand tapos mag-rewire na ako ulit. So itong bonsai materials na ito, it is a Picos. So wala pang klaro kung ano talagang forma nito. Basta ang gawin ko na lang dito is isayaw lang lahat ng mga sanga. Then yung dahon sa dulo na lang or sa tip na lang para makita yung mga pagsasayaw niya, yung mga sanga niya. So sa mga katulad ko beginners, kung kayo mag-alala kung magkamali man kayo sa pag putol ng mga sanga, kasi anyway, pwede pa man itong patubuin ulit. Ang gawin ko dito hanggang sa makaya ko, try ko na lang yung ipasayo-sayo yung mga wirings ko kasi wala pa akong ganyan nga style. Puro bawog-bawog yung mga sanga. So siguro ito ang first time na gawa ko ng magbawog-bawog. Kasi ito rin mga wire ko dito nagbawog-bawog din dito sa baba. Kasi sayang naman pag putulin ko itong mga wire ko nandito. So ang ginawa ko, then yung pagwa-wire ko hindi malinis. Kasi puro na baluktot itong mga wire ko. So ito natapos ko na i-wire, kaya lang as na-mention ko na kanina yung malimutan ba matanggal ng wire. Itong portion is winawire ko sana para ipasayaw pero nabali dahil nasobra kalubo na yung wire na winawire ko dati. Sa sobrang lubo ng wire, then pag rewire ko, ayan, nabali. So tanggalin na lang ito. Tapos hintayin ko nga siya dito. Claro, hintayin ko nga mag-produce siya dito ng sangang iba. So ito na siya. Natapos ko na sana pero may na-mention ka, pakita ko na kanina is nabali. Then sa bandang diri nga area napagoy laing nag-crack. So pabayaan ko na lang siya. Sayang, nag-start na ako magsimula ng wire. Lagay ng wire tapos bigla nabali. So maganda sana pag hindi pa yun nabali. So anyway, ganyan talaga yung magbubonsai tayo minsan. Sinabi ko na may pagpakamali or may failure. So baba na ito.
Then we have another here. Ito is nakatayo ito. Yan, pag ganyan ito. Then nakita ko, nakadapa ang plano ko sana nitong bonsai materials is mamarkot ko dito para ang mangyari is maging maliit. So sa ngayon is subukan ko na lang na ganyan na lang siya yung nakadapa. Then ang gawin ko is hanap tayo ng mga bato-bato dito. Lagyan ko na lang ng tukag. Ito na bato. For the meantime, harang ko dyan. Then, ito mga sanga dito sa baba na nagtubo ng nobo is pabayaan ko. So ang mangyari ito is it look like parang original siya ba nga na natumba ng kahoy then na buhay ulit. So may mga may mga sanga ditong tatanggalin, then ititrim na lang palagi pag mo saka ni siya balik or umakyat ito. Yun ang parang kahoy nga na anong tawag yun na natumba dahil nabuhay ulit. Ito na lang ang gagawin ko nito. Yan, then itong mga nangamatay nga area na winawire ko din namatay, tatanggalan ko na ng wire. So gawin dito kasi patay naman ito, tingnan natin kung saan yung buhay. Yan. So ganito na lang ang gawin ko is kasi natumba man siya, ganahan man siguro siya, gusto siguro niya matumba siya. So ganito na lang ang yan. Balik di kamay. So yun na lang ang itsura niya. Pag ma-success ito mga mga tumutubo dito, so ang itsura niya is yung puno na natumba. If ever mapapangitan pa rin ako sa resulta, yung ginagawa ko sa ngayon is ang gagawin ko is imamarkot ko na lang dito tapos ipatayo ko naman ulit. Pero kung mas maganda itong tignan pag may mga shoot ng tumutubo dito nga banda, ipatuloy ko na yung ganitong forma. So ganito talaga yung magawa tayo ng bonsai. Minsan magkamali, minsan hindi naman. So ito lang masishare ko sa inyo for this morning about my bonsai sharing, kung anong ginagawa ko dito sa aming bahay, sa aking maliit na bonsai garden. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning. I hope you. Bye-bye.